Ano ang gagawin ng isang pari kung may mangumpisal sa kanya na nakapatay ng tao? Bahagi ng pananampalataya at tradisyon ng mga Katoliko ang kumpisal, ang pag-amin ng kasalanan upang humingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng isang pari. Ngunit, naisip niyo na ba kung paano haharapin ni Father ang mga kumpisal na nakakagulat? Mga kasalanang hindi lang paglabag sa utos ng Diyos, kundi pati sa batas ng tao. Kapag ang isang tao ay nangumpisal ng mabigat na kasalanan, maaaring isipin na si Father ay magiging witness. Halimbawa, pakikiapid, pagnanakaw o pagpatay. Isipin ninyo ang mga politikong nangumpisal ng kanilang korupsyon. O paano kung may nag-confess ng murder? Ano nga ba ang gagawin ng isang pari? Panahon na nga ba para mag-confess din si Father sa pulis? Kung iniisip mo na ang confession ay laging nasa madilim na parte ng simbahan, tahimik at may harang sa pagitan mo at ni Father, hindi agad ganun nagsimula yan dahil dati public ang kumpisal. Walang sikreto-sikreto. Ika nga, own your mistakes. Noong unang panahon ng mga Kristiyano, kapag may mabigat kang kasalanan, halimbawa, itinanggi mo si Kristo dahil sa takot o torture, kailangan mong umamin sa harap ng buong komunidad. Oo, aamin ka sa buong simbahan. Harapan, walang filter. Magpapakita ka ng pagsisisi bago ka tanggapin ulit ng mga kapwa mo mananampalataya. Pero syempre, hindi lahat komportable sa ganitong setup. Nakakahiya at syempre, mahirap. Isa na siguro sa karaniwang kasalanan ng tao ang umamin sa kasalanan, lalo na sa harap ng mga madla. Kaya naman, marami ang umiwas mag-confess. Si Tertullian, isang writer noong early 200s AD, napansin niya na may mga taong mas pinipiling itago na lang ang kasalanan kaysa mapahiya sa harap ng lahat. Siyempre, hindi palaging personal na kahihiyan kapag ang kasalanan ay may kinalaman sa ibang tao tulad ng pakikiapid, pati sila nadadamay sa hiya. Dahil dyan, unti-unti nang nauso ang private confession. Sa Egypt pa lang noong 3rd century, nabanggit na ni Origen na may mga taong nagkukumpisal na sa pari lang. Sa mga patakaran ng mga taong relihiyoso noong ika-4th at ika-5th century, lalo pang pinagtibay ang ideya na dapat manatiling confidential ang kumpisal. Dito na nagsimulang mauso ang tinatawag na private confession, ang tahimik at personal na pag-amin ng kasalanan sa pari. Mula sa Ireland, kumalat ito sa buong Europe dahil sa impluwensya ng mga Catholic missionary na nagtuturo ng ganitong paraan ng pagkumpisal. Kalaunan, ito ang naging pamantayan ng simbahan, ang diretsong pag-amin sa kasalanan sa pari, kaysa sa harap ng maraming tao. Ngayon, nakaugalian na ng mga Katoliko na magsimula sa katagang, "I'm sorry, Father, for I have sinned," bago ilahad ang mga kasalanan. Sasagot naman si Father bilang kinatawan ng Diyos, magbibigay ng payo at kadalasan ay magtatakda ng penance, mga panalangin o mabubuting gawa bilang tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Pero ito naman, paano kung isang misteryosong lalaki ang naupo sa kumpisalan at biglang nagsabi sa pari, Father, I committed a murder." Masyasyak kaya si Father? Tatawagan ba niya si Ogie Diaz para sa isang mainit na blind item? O tatawag siya ng pulis para ipakulong ang nag-confess? O baka naman dadalo siya sa korte bilang witness? Noon, may isa pang maagang leader ng simbahan, si Saint Apphrahat mula Persia, na pinaalalahanan ang mga pari kapag may umaming makasalanan sa iyo, huwag mong ipagkalat. Ganon din sa Ireland noong 7th at 8th centuries. Dahil dyan, sobrang pinahalagahan nila ang secrecy. Pagdating ng 12th century, mas lalong naging seryoso ang simbahan dito. Ayon sa church law, kung may pari na nagbunyag ng kasalanan ng nagkumpisal, tanggal agad sa pagkapari at mapapalayas pa. Literal na lifetime shame. Lalo pa itong pinagtibay noong 4th Lateran Council ng 1215, kung saan malinaw ang utos, wag na wag mong ilalabas ang kasalanan ng nagkukumpisal sa kahit anong paraan. Ganun kabigat ang kaparusahan. Kasi hindi lang ito tungkol sa batas, tungkol ito sa tiwala. Kung wala kang kasiguraduhan na mananatiling sikreto ang kumpisal mo, sino pa ang maglalakas loob na aminin ang pagkakamali nila? Kaya kapag nagkumpisal ka sa pari, hindi niya pwedeng ulitin o sabihin kahit kanino ang mga kasalanang sinabi mo. Hindi siya pwedeng maging tsismoso, kahit gaano kabigat, kahit gusto pa niyang tumulong, tahimik lang siya. Pero hindi naman lahat ng pag-uusap sa pari ay covered ng seal na ito. Halimbawa,
Kung nakipag-usap ka lang kay Father sa opisina, hindi kumpisal, at sinabi mong may problema ka sa pamilya o bisyo, secret pa rin yun. Respeto ika nga, pero hindi parte ng seal of confession. Kung ipagkalat ng pari at lumabas ang sikreto, maaaring senyales ito ng pagiging bastos at walang respeto ng tao, pero hindi naman kasalanan para magresulta sa excommunication. Iba naman kung sinabi mo sa labas ng kumpisal na gagawa ka ng krimen o planong sakta ng sarili o ang iba. Doon na obligado ang pari na kumilos. Hindi pwedeng manahimik kasi may peligro sa buhay ng iba. Ibig sabihin, kapag hindi iyon confession, may karapatan siyang i-report para makaiwas sa kapahamakan. Pero paano naman kung may kaibigang politiko ang pari na magsabi ng kanyang pangungurakot sa labas ng kumpisalan? Halimbawa, sabihin ng politiko, "Father, ang donasyong ito ay galing sa aking kinurakot sa flood control." Sa ganitong sitwasyon, hindi ito saklaw ng seal of confession dahil hindi ipinagtapat sa loob ng kumpisalan. Dahil dito, obligasyon ng pari na maging tapat sa batas at moralidad. Maaari niyang himukin ang politiko na itama ang ginawa at sumunod sa batas, pati na rin ang pag-ayos ng pananagutan sa tamang ahensya. Hindi niya maaaring itago o itanggi ang ganitong impormasyon kung napag-alaman niya ito sa labas ng sakramento ng kumpisal. Pero iba na ang usapan kapag nasa kumpisalan ka na. Yung tipong nasa loob ka ng simbahan, nagdasal ng "Bless me, Father, for I have sinned," at nagsimula ang sakramento ng kumpisal. Lahat ng sasabihin mo, sealed habang buhay. Kahit krimen pa yan, hindi pwedeng sabihin ni Father kahit kanino. Hindi niya rin pwedeng baguhin ang pakikitungo niya sa iyo pagkatapos. At kung sakaling may pari na lumabag sa seal of confession, automatic excommunicated. Ibig sabihin, tanggal siya sa simbahan. Walang second chance. Ganun kaseryoso ang batas ng simbahan pagdating sa kumpisal. Kaya paano kung umamin ng isang tao na pumatay siya sa confession? Ang sagot ng mga pari, pinapatawad kita sa ngalan ni Kristo. Dahil sa totoo lang, ang mga kasalanang naririnig ng pari sa kumpisal, hindi para sa kanya yun. Ayon sa doktrina ng simbahang Katoliko, ang pari ay kumikilos in persona Christi, ibig sabihin sa katauhan ni Kristo mismo. Kaya ang kapatawaran ng kasalanan na ipinagkakaloob niya hindi galing sa kanya bilang tao kundi mula sa Diyos na kumikilos sa pamamagitan niya. Siyempre, bilang spiritual na ama, maaari niyang payuhan ang nagkumpisal. Pwede niyang sabihin, "Anak, kung may nagawa kang mali, baka oras na para ayusin mo ito." Pero hindi niya pwedeng pilitin ng tao na sumuko sa pulis bilang penance. Maaari lang niyang ipayo, hindi iutos. Malinaw sa mga pari, kung may ibang taong napagbintangan sa krimeng yon, dapat maitama ang hustisya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sila pwedeng maglabas ng detalye mula sa kumpisal dahil nakaselyo iyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. At doon mo marirealize kung gaano kalalim ang sakramento ng kumpisal. Ito lang ang lugar kung saan pwedeng ilabas ng isang tao ang pinakaitinatagong kasalanan niya na may makikinig at hindi manghuhusga at siguradong mananatili itong sikreto. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.